Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So mukhang masasakal ang mga DDS dito nga po sa magandang balita ng ating administrasyon. Mukhang meron na namang mag-iiyak. Diba? Mukhang meron na namang magsasabi na, hindi, peke yung datos na yan. Oo. Syempre, alam naman natin yung trabaho ng mga DDS. Walang iba kundi maging bitter. So, ngayon, sabi dito sa balita, bumaba ng 13.96% ang crime rate sa bansa sa nakalipas na 3 buwan ayon sa Philippine National Police. So, pag-usapan natin itong mga minamahal, itong 13.96 na crime rate sa buong Pilipinas na bumaba. Kasi kung ikukumpara din natin yung panahon ni former President Duterte, talagang wala sobrang taas ng ng crime rate din noon. Oo, kasi madaming mga Pilipino ang sobrang gigil na gigil, 'di ba? Lalo pat yung mga kapulisan noon walang mga body cam, 'di ba? So hindi natututukan din ang mga pulis kasi yung mga pulis nakatutok sa paninegi, 'di ba, ng mga kababayan natin Pilipino. Kaya yung mga kababayan natin Pilipino na kapit sa patalim dahil wala din namang body cam, ang ibang mga kapulisan hindi natutukan, kaya tumaas. Ang krimen sa bansang Pilipinas. So, libo-libo ang namatay, 'di ba, sa panahon ni Digong. Tapos mataas pa din ang bilang ng krimen. Ano yun? Kaya nga nakakapagtaka may war on drugs na tapos mataas pa din ang crime rate sa bansang Pilipinas ng panahon ni Duterte. So, ayon sa ulat, mula July to August 25, may naitalang 6,961 crime index. Diba? Index crime. Pero pagdating naman ng August 26 to October 30, bumaba ito ng 5,989. So, ibig sabihin, may pagbaba nga ng 13.96 sa loob lamang ng 3 buwan. So, kasama na din dito mga minamahal ang mga tinatawag na focus crime tulad ng murder, homicide, rape, robbery, at pagnanakaw ng mga sasakyan, at syempre yung mga motorsiklo. So, yung mga kasong ito, makikita nyo naman sa ulat na bumaba din ng 14.1%. So, yung numbers na yan, it is just a number, pero hindi biro yan. Kasi, ibig sabihin, kahit na meron tayong inflation, kahit na merong problemang panlipunan, nakokontrol pa din ng gobyerno ang mga krimen na nangyayari sa bansang Pilipinas. Ngayon, pag-usapan naman natin yung panahon ni former President Duterte habang nagaganap yung brutal war on drugs. Bumaba nga ba ang krimen sa panahon ni Digong? So, ito, ni-research natin to sa datos ng PNP noong 2016 to 21. Bumaba. Oo, totoo. Ang ilang mga petty crimes. Pero tumaas ang mga homicide at mga extrajudicial killing. So, meaning to say, libo-libo ang namatay at karamihan doon mga may hirap. Madami ding mga collateral damage, lalo na sa mga inosente at sa mga minor de edad. So, masasabing bumaba, kaya natin masasabing bumaba ang mga petty theft kasi dumadami ang patayan sa panahon ni Digong. Kaya ngayon, ito yung tanong natin, kapayapaan ba ang lumitaw sa panahon ni Duterte or dala lang ng takot? Kasi kung ipagkukumpara natin sa panahon ni President Bongbong Marcos, may war on drugs din naman sa panahon ng admin. Pero mas nakatuon kasi ang ating administration dito nga po sa rehabilitation at intelligence-based operation. So, hindi more on patayan, kundi sa mas sistematikong pag-aresto at pagsasampa ng kaso at rehabilitation sa mga adik-adik. Kasi we have a second chance. Lahat ng tao deserve ng second chance, mga minamahal. At merong mga tao na tawag dito, yung mga inspiring stories nila. Hindi to pagkampi sa mga dik-adik Hindi to pagkampi. Kasi may mga taong merong inspiring stories. Like, kapit sa patalim to license, 'di ba? License with professional license sila. So,
Ngayon, ano ba yung reason kung bakit bumaba or dumicline ang crime rate sa bansang Pilipinas sa panahon ni PBBM? Kasi una, yung digitalization ng PNP operation. Pansin niyo may mga body cams na and mayroong transparency. Pangalawa, mayroong community policing. So, mas nakikipagtulungan na ngayon ang mga barangays, LGUs at PNP, 'di ba? Dito nga po sa ating ahensya. Pangatlo, syempre economic recovery. Kapag mas maraming trabaho, 'di ba? Mas kaunti ang mga natutuksong gumawa ng krimen. Kasi nakita naman ninyo, 'di ba? Ang pagtaas ng inflation, meron pang bagong balita eh. Wait lang. Iano ko sa inyo sa next vlog ko. 'Di ba? Merong bagong balita na tumaas ang ating ekonomiya. So, meaning to say, mas madaming mga kababayan natin Pilipino ang nagkaroon ng trabaho. Kaya hindi na nila naisipan na magnakaw, 'di ba? Naisipan na gumawa ng krimen. So, pangapat, wala nang kulturang pananakot. So, nung panahon kasi ni Digong, maraming tao ang natakot. 'Di ba? Kaya nagsumbong at ang iba naman nakikialam sila sa mga napagkakamalang adik. Kaya nagtuturo-turuan ba? Ganun na yung nangyari noon. Kaya ngayon, mas nagiging cooperative na ang publiko sa mga investigasyon. So, itong pinagkaiba ni PBBM sa panahon naman ni President Duterte, former President Duterte. Panahon ni Digong, tandaan ninyo, araw-araw may patayang na ire-report. And according to Human Rights Group Defender, may 27,000 daw di umano ang mga pinaslang sa ilalim ng war on drugs. Ngayon naman sa panahon ni PBBM, halos wala pang masyadong ganong balita na mayroong patayan, 'di ba? May mga operasyon kontra illegal na droga, pero mayroong due process, which is yan yung nagustuhan natin kasi makatao pa din at the end of the day ng ating presidente. So, may mga body cams, may mga documentation, hindi sila shoot first. Kumbaga, justify later yung ginagawa nila. So, hindi sila shoot first tapos justify later. Ang ginagawa nila mga minamahal is talagang documentation. So, lahat may body cam. So, dahil dyan, sa ginawa ng ating presidente, bumalik ang tiwala ng taong bayan sa kapulisan na dating takot ang taong bayan sa mga pulis, pero ngayon, dyan na sila lumalapit. Kasi, nakikita ng taong bayan na may transparency na at mayroong disiplina ang ating mga kapulisan. So, sa latest, mga minamahal, average ng PNP monthly crime rate ay patuloy na bumababa. So, mula 9.9 crimes sa 100,000 na population noong 2021, naging 8.3 na lang ngayong 2024 at ngayong 2025 ay naging 7.1 na lang. So, ibig sabihin, kahit madaming mga isolated cases, may mga ligtas na ngayon na lumabas at mag-commute at magnegosyo. Kasi tumaas nga yung ating ekonomiya. So, meaning to say, mas madaming nagkaroon ng trabaho. So, hindi natin sinasabi na perfect ang government ni President Bongbong Marcos. Marami pa din dapat ayusin, lalo na sa korupsyon at sa isyong kriminal. Pero, kung pagbabasehan lang natin yung datos ng PNP, malaking hakbang na ito tungo sa tunay na kapayapaan. So, yung kapayapaang hindi nakabase lang sa takot, kundi sa tiwala ng mamamayang Pilipino. Kaya ngayon, kung tatanungin ko kayo, saan ba mas ligtas? Sa panahon ni Digong or sa panahon ni President Bongbong Marcos? Alright, mga minamahal, yun po. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell, mga minamahal, for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan. At sa mga Team Reply, maraming salamat sa inyo sa walang sawang patuloy na pagsuporta sa ating munting channel. Diba, mga minamahal? At sa pag-like at pag-share ng ating mga video. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.